Okay. So magsugod ta sa atong pagtuon karon, baptism gyapon. So nagtuon ta sa baptism o diri ta ma-start sa baptism of fire. So ikalima ni siya nga baptism nga dili sa tubig. So baptism ni Moses, baptism of the cup, ana baptism by the Holy Spirit dira kay Christ, kag baptism ni Jesus Christ of the Holy Spirit pagkahuman kaning fire. Mo nagisulti sa Matthew 3:11 nga si Jesus Christ will baptize you with the Holy Spirit and fire. So sa atong pagkasugod mag-pray ta, check sa atong galingon, if necessary paggamit 1 John 1:9, kung wala man jud ang tanan na as pagpasalamat sa Dios Amahan, pagkauman niya na igatingo kong pagampo. Sige, let's pray. Sa imo blaan nga Amahan, salamat kayo sa mga privileges, mga opportunities kayo to learn sa imong mga pagtulunan. Mga Father, nag-aampo kami sa teaching ministry once again, of God the Holy Spirit, kag giving us kag sa Ginoo sa mga confirmation sa pagtuon sa mga pulong sa pag-enlighten sa moa. Bisan Ginoo sa amon mga bahin, giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Siling nga Father nga not by our own means, not by our intellect, nga we are not we have no capacity Ginoo sa pag-grasp Ginoo sa mga pagtulunan. Ani dinan na Dios sa imong grasya, sa imong pamagi, ilang tanang ginapasalamatan sa imong ginasalig. Pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, so dirita sa baptism of fire, no? Kag ang baptism of fire may tabo ni siya sa second coming ni Jesus Christ after sa rapture. Nga mo ni nga mao ni ang gisulti sa John chapter 3, Luke chapter 3 verse 16, bisan pa sa Matthew man 3:11, no? Nga magabaptize si Jesus Christ ang Holy Spirit kag fire with the Holy Spirit. Tungod kay ang mga believers sa time ni Jesus Christ hindi sila indwelt sa Holy Spirit. So kung aton jud ni siya kuan kanang tanawon jud og eksakto, no? Nga halin sa time sa Old Testament paadto kang Jesus Christ, except sa kay Jesus Christ walay indwelling sang Holy Spirit. In other words nga kung tanawon jud ni naton eksakto ang Matthew, Mark, Luke and John, part na siya sa Old Testament. Ang Matthew, Mark, Luke and John kay walay indwelling sang Holy Spirit. Kay sa atong karon ginatawag nga present age sa Christianity. Present age sa Christianity. Dinha ang indwelling sang Holy Spirit. In other words nga ang kada tumuluo nga nagtuo kang Jesus Christ nga siya Dios, nibayad sa atong mga sala, ginatawag ng emphasis no nga si Jesus Christ Dios, nibayad sa atong mga sala, tanan nato nga masala gibayran niya, kag namatay siya sa unod, nabandaw sa ikatulong adlaw, nakayab sa langit kag yara sa kamot sa Dios nga Amahan. Indwelt ka sang balang nga espiritu, gipuy-an ka sang balang nga espiritu, but pasabot permanente siya nga naa sa imwa. In other words nga sealed ka sang balang nga espiritu. Tanan nga mga Christian sealed sang Holy Spirit, no? Nga whereas nga dina sa Old Testament sa Old Testament hangtod sa Matthew, Mark, Luke and John, kay isa man lang na ka senaryo ang Matthew, Mark, Luke and John pointing sa kay Jesus Christ. Luwas kay Jesus Christ, aside kay Jesus Christ, walay indwelling sang Holy Spirit. Mao na nga silti ni John, si Jesus Christ will baptize you with the Holy Spirit and fire. So after ni ana dinha pa ang indwelling sang Holy Spirit na hitabo sa Pentecost, nga asa sila ni Peter ka mga disciples o kung mga the way, mga believers, gitawag na sila nga mga the way, dili Christians, mga messianic believer, indwelt sila sang Holy Spirit hangtod sa time karon nga present age. Ang tanan nga mituo kang Jesus Christ nga sa iyang persona kag siya nga work sa cross, indwelt sang Holy. Ang tanan nga mituo kang Jesus Christ karon ginatawag nga at this present age, indwelt sang Holy Spirit kag sealed sang Holy Spirit. So kaning baptism of fire, they are identified
with the fire of judgment. Mao nang gitawag siya nga baptism of fire. No, kay human nga na-indwell sang Holy Spirit ang mga believers, then pag human yana mao ang baptism of fire nga mahitabo sa second coming ni Jesus Christ. So kung nato ni siya i-portray, no, halimbawa mao ni siya ang timeline na unahon sa nato dire, Gentiles sa time ni Adan, tapos halin sa kay Abraham hangtod sa Pentecost, mulang time sang Israel. Si Jesus Christ nibayad sa atong mga sala sa time sang Israel. So morning Pentecost, dinhi ang starting sang indwelling sang Holy Spirit, which is the promise of God the Father. Acts chapter 2. Og kini sila mga messianic believer. In other words nga, o kung sa Christianity kani nga time, Christianity, intercalated age or ginatawag nga sa ginatawag nga church age believers, mahuman ni siya sa rapture. Then maong tribulation, then maong second coming ni Jesus Christ. No. Rapture na siya, second coming ni Jesus Christ, second coming. Og mao ni ang baptism of fire. Then mao ni siya ang millennium, 1,000 years. Pag humani ana mao ang great white throne judgment. So dinhi sa Pentecost ang sugod ang indwelling sang Holy Spirit sa Pentecost dinhi. Mo nang nasulti dinhi nga he will baptize you with the Holy Spirit kani siya dinhi. Kag baptize you with fire dinhi sa second coming ni Jesus Christ. So mo ni siyang gina-portray dire sa akong gina-drawing. Alin sa kay Abraham, kay Adan, Gentiles. Si Abraham na Abraham, mao ning Israel. So si Jesus Christ sa time sang Israel, mao ning Pentecost. Dinhi ang indwelling sang Holy Spirit ni sugod. O kani sila ni Peter dali nga indwell by God the Holy Spirit sa Acts chapter 2. Mga messianic na sa believer. Messianic believer, o ginatawag po sila nga the way. Isara na sila. Then mahumana ang tapos rin isugod ang Christianity po, indwell sa Holy Spirit, umahumana sa rapture. Pag human mao ang tribulation, 7 years, then mao ang second coming ni Jesus Christ. So dinhi ang baptism of fire. Pag mao ning millennium ug mao ning great white throne judgment. So millennium 1,000 years. So dinhi ang indwelling sang Holy Spirit dinhi nga time ug kani nga sa tibuok Christianity, ug dinhi ang baptism of fire. Buot pasabot sa baptism of fire nga di are identified na giila sila nga paggahukman sila pa impierno or pa lake of fire. They are identified with the baptism of fire. So mao na ang Matthew 3:16, 3:11 o Luke 3:16. So man ang nasulti nini nga agihan ta lang ni sa mga sa baptism of fire nga iya sa mga Gentiles o iya sang Israel. Kay matutad ni sa isa ka bahin ginasulti ba nga ang tanan nga Israel masave. Halimbawa kaning Romans chapter 9 verse 6. Chapter 9 verse 6 kani. Nga nagasultingan gabasa ko sa King James version, not as though the word of God had taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel. Dili tanan nga naa sa Israel are Israelites, dili tanan. Kaya natumong din nga ginatawag nga Israel, o kung ginatawag man nga bisan spiritual siya nga Israel, no? Nga ginapaangay ni siya sa kay Abraham nga believer gyud siya sang Dios si Abraham.
nga chosen si Abraham nga believer jud sa Dios. Now, karon kay ang mga anak ni Abraham, ang iyang mga kaliwat, nga bisan pa nga sa kaliwat sila sa dugo ni Abraham, pero dili sila, not all Israel are Israel, tungod kay dili sila pares kang Abraham nga nituog sa Dios. Kay sa time ni Jesus Christ, remember nga kanisa is the book of Romans. So si Pablo na nakaagi na siya sa time ni Jesus Christ, nilabay na siya sa time ni Jesus Christ. In other words nga si Jesus Christ sa the book sa Romans wala na siya dinhi. So nakaagi siya sa kay Jesus Christ nga asa nga ang dili tanan nga Israel tungod kay ginreject nila si Jesus Christ, pinaagi sa paglansang sa cross. Gilansang nila si Jesus Christ sa cross. Mao na nga katong mga Israelite lang nga tinuod yung nga Israelite spiritually, no? Sa espirituhano nga bahin, dili sa rasa o kung sa dugo nga bahin. Nga kung nito sila nga si Jesus ilang Kristo o kung ilang Misayas, nan kaliwat yun sila ni Abraham by faith o by blood. Pero dili tanan nagtuog o kung dili tanan kaliwat ni Abraham tungod kay ginreject nila si Jesus Christ dira sa pag-crucify sa cross. Mao na nga not all Israel which for they are not all Israel which are of Israel. So dili tanan. Dili jud 100% nga parehas kang Abraham nga magtotoo nga si Jesus ilang Misayas. Nga sulti ni Jesus Christ nga kung naa pa si Moses sa sina nga time sa iyang sa panahon ni Jesus Christ, mituo si Moses nga si Jesus ilang Kristo o kon ilang Misayas, kay ginreject man siya sang Israel. Now, so kanipod kaning sa Romans chapter 8 verse 26, and so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Ang Jacob ni mao pud gihapon ni ang Israel. But pasabot sa Jacob is Israel. Kaya ang pangalan ni Jacob nga Jacob giisdan og Israel. Mao na nga dinha nagikan ang 12 tribes sa kay Jacob nga gipangalanan nga Israel. So kwaon niya ang mga ungodliness sa Israel. Ang mahabilin mao ang tanan nga mahabilin shall be saved. So kung tanaw nato na isa sa picture, mao ning gawas niya pod. Mao ning Israel. Karon kay dili man tanan Israelites magtotoo. Halimbawa kani kani siya Israel ni siya. Tanan. Kani believers. Karon kani nga Israel unbelievers. Tanan ba nga Israel bisag di magtotoo luwas? Nga ginasulti sa Romans chapter 11 verse 26. No, dili. Remember nga gitugas gitugas ang Dios ang tao to glorify himself through the manifestation of the unity of his attributes. Nga sa Dios nga pamagi nga asa nga gitugan niyang tao para himayaon siya, pero dili sa tawhano nga pamagi nga mahimaya ang Dios, kundi dili sa iya gyapon nga pamagi, no, nga gintugan sa Dios ang tao para mahimaya siya nga sa pagpadayag sa iyahang kinaiya nga wala nagasumpaki, naga-unite. Now, karon nga nagasulti ang Dios nga kung kinsang believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Pagkahuman kaning mga Israelite nga unbelievers wala ni believe. Masay ba sila bisag dili sila believers? Bisag dili sila magtotoo nga nagasulti ang Romans 11:26 nga and so all Israel shall be saved.
Okay, na ako'y na sugata ani nga tanan nga Israel masave bisag dili magtotoo tungod ni aning kani nga point. Pero kung padayonon nato ni nga pagbasa, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, mao na si Jesus Christ, and shall turn away ungodliness from Jacob, o kung turn away ungodliness from Israel. So sa to pa, ang tanan nga Israel must save kay kuhaon niya ning mga unbelievers nga Israelites. So karon mauning tanan nga Israel must save kaning mga believers nga mga Israel nga may tabo na dinhi sa baptism of fire. So mo na nga tanan nga Israel must save kay kuhaon niya katong mga unbelieving Israel. So mo ning na-portray dire sa Romans 11:26. So kung i-drawing mao ni ning Israel ginausap ko sa dire sa recording. So tapos kani sa mga believer ng mga Israelites. Ay, nindot na lang dito, no? Bebe. Okay. So, kanina lang. For recording purposes. Sige lang, madelay ta gamay. Nga kani sa Israel. Tapos mga unbelievers. Ana. So sa sulti sa Dios nga sa pagtuga sang tawo nga para himayaon siya sa isa ka butang nga sa pagpadayag sa iyang kinaiya nga wala nagasumpaki, no? Nga nagasulti siya nga halimbawa sa John 3:16 nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. So katumo believe lang nga mga believer nga Israelites mao to masave. Kay ngano? Kay dinhi sa kaning sa Romans chapter 11 verse 26 nga and so all Israel shall be saved. Pero dili tanan masave. Kay ngano? As it is written, there shall come out of Zion the deliverer and shall turn away ungodliness from Jacob. In other words, nga turn away the ungodliness from Jacob. I-reason niya ni kuhaon niya ning mga unbelievers as they were identified by fire, judgment dito sa fire sa impyerno, kag kani mauni siyang all Israel shall be saved. Kay mga believers sila ni Jesus Christ. In other words nga kung unbeliever siya nga Israelite, dili siya appeal sa salvation. Munang gawas niya na sa Romans chapter 11 verse 26. So kani mga unbelievers, they are identified sa fire. So mao na isang baptism nga dili sa tubig. So nagtuon kita sa 5 ka baptism nga dili sa tubig. Karon magatuon kita sa baptism nga naa sa tubig. So 4 ka baptism nga naa sa tubig. Ang una ni ani is the baptism of John. John the Baptizer. So klaro kay si John nagabaptiso dito sa tubig. No. So makita naton dinhi sa Matthew 3:6. And they were baptized by him, no, ni John in the Jordan River as they confessed their sins. Dito sabot samtang ginasugid nila ilang mga sala, dili dili repentance ang ginasulti rin ni John. Kundi adre sa libro ni Matthew nga as they confessed their sins, samtang ginasugid nila ilang mga sala. To the point nga ginasugid nilang ilang sala,
Kay si Jesus Christ, wala pa nagbayad sa ilahang mga sala. So si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala kadtong 30 AD. So kung tanaw nato ni siya, i-picture nato siya, si Jesus Christ naa pa diri nga time. So kaning Matthew 3:6 diri pa siya nga time, buhi pa si Jesus Christ. So sa tuwa pa si Jesus Christ wala pa ni bayad sa ilahang mga sala. Mao na nga ginasugid nila ilang mga sala. Mao ning Matthew 3:6. Okay, Matthew 3:6. So wala pa si Jesus Christ nagbayad sa mga sala, kaya nagbayad si Jesus Christ ang atong mga sala kadtong 30 AD. So ginaportray nato ni siya kung kanus-ag ang ginatawag nga context o kanus-ag siya nahitabo kaning senaryo kaning Matthew chapter 3 verse 6. Mao na nga delikado kay ng mga tawag da mga pulong nga repentance o kung paginulsol nga ginagamit sa Bible, pero before pa nagbayad si Jesus Christ sa tuang mga sala. Pero ang repentance nila, simple nagtuon kita is change of mind, pagka-abuse ang una-una. Now, kaning baptisin ni John. So ato tadi sa Acts chapter 19. Nga sa isa ni podri nga sa baptism comparing sa kay John. Acts chapter 19 verse 2. And he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said to him, we have not even heard whether there is a Holy Spirit. Kato na nato ning Acts chapter 19. Okay. Acts chapter 19 verse 2. Sinumon naton nga ang Acts chapter 19, humana si Jesus Christ nagbayad sa tuang mga sala. So nagaportrait kita din nga humana si Jesus Christ ni bayad sa tuang mga sala. So nilabay na ang Pentecost, kay ang Pentecost is Acts chapter 2. So ginapicture nato sa aning nga bahid. Pentecost. Ang Pentecost na hitabo sa Acts chapter 2. Karon nagabasa kita sa Acts chapter 19 verse 2. Mao ni rapture. So dinhita sa Acts 19 verse 2. Sa to pa human na ang indwelling sang Holy Spirit. Human na ang indwelling sang Holy Spirit sa Acts chapter 19 verse 2. Og ang baptism ni John before sa crucifixion ni Jesus Christ. Dining crucifixion. Unsa ang baptism ni John? Ang baptism ni John is for repentance. Ang baptism ni John kay John the Baptizer. So kaning Acts chapter 19 verse 2 nga human ang baptism ni John, at the same time human na pud ang Acts chapter 2 nga na-indwelt sila sang Holy Spirit, sila ni Peter ug mga disciples nga uban. Pero kaning Acts 19 verse 2 wa sila ka-receive og Holy Spirit. Nga kaning Acts chapter 19 verse 2 tapos following na verses gibaptize na sila din ni sa pag-drawing ani. Di na sila gibaptize kani sa baptism ni John. So humana sa Pentecost nga asa nga indwelt sila sang Holy Spirit nga kaning Acts chapter 19. May ko tanaw nato di sa pagportray. Kaning Acts chapter 19 dinhi na siya nga nahitabo. O baptism na siya ni John.
nga dinhi nahitabo before sa crucifixion ni Jesus Christ. Pero still wala sila na ka-receive og Holy Spirit. Tapos sulti nila sa verse 3. And he said unto them, unto what then were baptized? Unto what then were baptized? And they said unto John's baptism. So ang baptism ni John, tanan nga magtotoo dito, wala na indwelt sang Holy Spirit. Kaya nagatanaw kita diri sa baptism ni John. So mao to gibaptize sila ni Paul. O dito sila naka-receive sang Holy Spirit. Sa pagbaptize sa ila ni Paul, tapos they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. Pero wala ko nagasulti din nga kung i-baptize ka, tapos ilay ka sang hands, dira ka makareceive sang Holy Spirit, tapos mag-speaking of tongues. No. Kaya ang speaking of tongues, nagsis na siya, nawala na siya sang 70 AD. So, dili nagapamaton nga, o kung nagatudlo kita din sang speaking of tongues nga legitimate pa siya today. No, dili. Walay speaking of tongues nga legitimate o kung valid sa karon nga panahon sa ginatawag nga Christianity. Na wala. Kaya magatuon kita gyapon ana nga ngano nga why tongues is in 70 AD. So may purpose na tanan. Bisan kaning spiritual gift nga healing, no, may purpose na tanan. So nagatuon kita di bilang ginatawag pon nga cessationist, no, dispensationalist kag cessationist nga type. So mo na atong pagtulunan, no. So ang baptism nga naa kay John, wala naka-receive sang Holy Spirit. No. Balik na punta. So kay kada balik mo ni gabalik po siya, sige lang siya balik. Okay. So mauna sa Oxford, so katong mga gin-baptized, no, ni John, wala naka-receive og Holy Spirit. Tapos after ni ana nga ang promise sang God the Father, mauna sa Acts chapter 2 nahitabo nga ang tanan nga mga disciples o kung magtotoo dina kan Jesus Christ, dito pa sila naka-receive og Holy Spirit. So in other words nga katong sa Acts chapter 19 verse 2, wala sila naka-participate sa Acts chapter 2. Wala. Kay wala sila ka-receive og Holy Spirit after nga nabaptize sila ni John. Wala. So sila ni Peter og ang uban nga mga disciples nga dina gasunod kan Jesus Christ, mautong naka-receive sang Holy Spirit sa Acts chapter 2 tungod kay nisubay sila sa pagtulon-an ni Jesus Christ. Sa tuwa pa nga kung unsang kuman ni Jesus Christ nagatuman sila, mao na nga naka-receive sila og Holy Spirit. Pero katong mga disciples ni John nga wala naka-appeal sa Acts chapter 2, wala sila naka-receive og Holy Spirit. Nga asa nga gibaptize sila ni John the Baptizer. Pangutana, nagabaptize ba si Jesus Christ sa iyang mga disciples? Yan din ang tanong ko. O, iunahan lang. Yan din ang tanong ko. Nauna man sila. Silent man din ang Bible pastor na yung mga disciple na baptize. sila ni John, kaya nauna man siya. Tapos, common naman kaha sa ilaha yung baptism. Common kayo na. Common lang. Nagkataon lang na si John yung dapat sa kanya kasi sabi ba ng Biblia na mauna siya para sa dalan. So, kung unsa ang ilang mga rituals, ma-assume nato nga si Jesus Christ nagabaptize kay siya, they were identified nga follower sila ni Jesus Christ. No? So, nabaptize sila na yun. May posibilidad nga sila nabaptize. No? Kay mao man ang ritual. Pero si Pablo, kay duwa ang iyang teaching. Ang teaching niya is about sa kay Jesus Christ, ug ang teaching niya about sa Christianity nga the mystery doctrine.
tapos amo na bahin sa kay Jesus Christ nga for the kingdom of heaven is at hand, kag nagasunod po siya sa mosaic laws si Pablo, meaning to say nga na transition period nga shifting gikan sa law ni Moses tapos sa messianic believer hangtod sa Christianity. So mo nang teaching ni Pablo. Kay si Pablo wala pod niya gin-exercise ang baptism sa iyang ministry nga nagatudlo siya sa anak klase nga pagtulunan, no? Nga ang ginapinpoint po niya ang shifting, ang pagpuli sang ginatawag nga overlapping nga mahimong Christianity ang ultimatum niya. Isa pastor parang naundang. Ang Kasi pagkahuman niya o baptize kay Christ, di ba na kulong si John the Baptist. Pagkulong ni John the Baptist, ibig sabihin wala nang nangyaring baptism na nangyari. okay, siya man lang ang makita sa senaryo, kag siya lang po ang nagatudlo og eksakto si John bahin sa kami nga Misaya. Oh, Si paano John na lang. yun? Yung mga ganyan na senaryo hangtod nga gidakop si Christ, ibig sabihin wala na bang baptism na nangyari dito? Na after nga si Christ naman ang bida doon sa istorya. Oh. After sa death ni John. Now, depende sa ginahatagaan nilang emphasis, no? Nga kung kailangan yun nga i-baptize. Pero ritual na sa ilaha nga kung believer ka sa usa ka grupo, i-baptize ka. Pero kasi yung mission kasi ni John is to give the way para kay Christ. Oh. May introduction sa Christ. Karon kay naa na si Christ. Mag-introduction pa ba siya? Magkuhan pa ba siya? Ganyan sa dalan ni Christ? Oh. Kailangan naman mismo si Christ. Now, kung tanaw nato ang kung ibutang nato ato nga sarili dito sa ilang nga panahon, si John, siya ang ginatawag nga forerunner dito sa mga nasod pa nga wala na kaila sa kay Jesus as their Messiah. Kung napatay man siya. Oh, karon kinamatay siya, so si Jesus na ang nagpuli, siya na mismo sa iyang sarili ang naga spread out Pero about may the kingdom baptism ba doon nangyari, of heaven. Pastor? Now, kaysa kay John, normal yun na nga kung naa ka sa belief sa usa paras karon nagatuo ka kang John, i-baptize yun ka niya. No? So sa kay Jesus Christ, either nga depende kung tagaan niya yun emphasis, no, para sabi na itabo kang Pablo nga naga-spread out sa Christianity, pero wala siya naga-baptize nga dapat mag-baptize siya kay mauna nga dapat ma-identify sila nga follower sila ni Paul, pero wala niya gintagaan og emphasis ang baptism, wala. Tapos silent din po yung baptism na na part ba siya doon sa the fruit of the Holy Spirit, di ba? Di ba mayroon yung I think yung good pastor, yung sa ganito nga na ay ay pastor, evangelist, As mga spiritual gift, spiritual gift. Parang hindi din nasalib din yung baptism nga nasis na lang siya o silent na lang din. May iba na padayon na, iba na wala. As a spiritual gift, walay labot din na nga na-gift sa baptism, wala. Yung activity na ganyan ba? Kasi may uban nang nagatuman hangtod karon, ang uban wala. Abot nimo pasabot nga ang baptism is part sa salvation. While si Christ man, nag-ingon man si Christ, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Madto po Holy na, Spirit. madto po tayo din na. Late So na lang. so kumad na niya tungod kay once nga believer ka sa iya nga grupo, i-identify ka niya through baptism. Kay ang baptism ang bot pasabot ana is to identify or identification nga part ka niya ng grupo. Mo nang bot pasabot sa baptism. Kag isapon nga ang baptism is by immersion, ang practice by Pero hindi immersion. man din sinabi niya na baptize them in the water. Katong Apart na baptize siya them kay- in the Father, by the Father, the Son, and the Holy Spirit. Silent din ba, Luis? Kailangan ba talaga siya sa tubig? O dili sa tubig? Mao nang ginatunan naton karon nga sa ginatawag nga sa tubig kay si John nagabaptize dina sa tubig. Now, atong pangutana ni agi nga naa by baptism sa Old Testament? Naa. Pero dili baptism ang iyang nga word kundi washing. Wash. Or to bat ang baptism sa Old Testament. Ngano nga walay word nga baptism sa Old Testament? Kay ang word nga baptism is Greek.
Tapos ang Old Testament is Hebrew. Tapos during sa death ni Christ, before sa death ni Christ, naghugas man siya og tiil, ngano wala naman lang niya dito slob. Anak mo na ilang ritual, ang Kaya nga, tradition. kaya nga, Oh. kung may tradition sila doon sa washing, pero pag abot manggod sa kung washing manggod para sa Muslim, before sila magsulod sa ilang mosque, maglimpyo magida sila, Mm. di ba? Klaro man na no, so ibig sabihin murag dito gid na anuhan. Ganay suga. Na-adapt. Tapos pagdating doon kang John, immersion. Oh. Immerse. Pag abot doon kay Christ, kung titingnan mo siya before sa death niya, tingnan mo naman itong iyang ipangpunasan, itong iyang gihugas niya, nagkuha siya palanggana, kagdagan kay mga common nga mga senaryo sa Biblia, na ang ano niya is washing sa tiila. Mm. Mabasa lang. Oh, part na siya sa ginatawag nga servanthood nga ginapakita. Kag uso po na sa ila, normal na sa ila nga magwas pod basta pahibuos ka sa nagapakita kag paghiubos. Pero lahi pod ang bat o kunwasing nga sa bat sa Old Testament. Kay tanaw na po nimo ang senaryo sa ila, paano sila magligo sa Old Testament? Nga wala kayo sila sang tubig didto. Wala kayo. So sa to pa nagaligo sila, pinaagi jud sa suba. Karong ko, Oh. sinaitan. Suba jud na siya. So kung magligo sila, kuan jud na i-immerse jud na siya. Mao na naggawas ang pulo nga bapto kag baptizo. But nga either nga word nga bapto meaning i-dip ka tapos i-kuhaon or i-immerse ka pagkatapos pag immerse sa imuha pasagdan ka di lumos ka. So ana na siya ang pagkilala sa ginatawag nga baptism nga gikan sa Greek nga pamulong tapos na Englishized kag ginagamit mo nato karon nga sa aton nga lengguwahe nga sa baptism sang Holy Spirit, pag indwelt niya sa imo nga you are identified, pasagdan ka niya. Meaning to say nga indwelt ka sang Holy Spirit or sealed ka sang Holy Spirit. Ang isa na po ka baptism nga pras na karon sa ila ni John, itumoy ka sa tubig, ilumsan ka sa tubig tapos ipagawason ka sa tubig. Mao na sa klase nga baptism. Nga either din na nga bapto or baptizo. Sabot nga baptism. Mao na nga ang tanan nga mga believers o sa mga Christians at this present age ginbaptize sa Holy Spirit ngagi tumoy ang Holy Spirit dina sa imo indwell tapos gipasagdan so lumos so ang Holy Spirit naa indwell ka no? Ang usa ka baptism either nga baptizo na siya nga ilumsan ka sa tubig pagkahuman pagawas no? Mao na klase nga baptism. Kay ang baptism nga word is Greek. So kung tanong nimo siya sa Hebrew, kana siya is bat siya sa English. Wala ko natandaan unsa siyang class nga word sa Hebrew kung imong tanawon. So kuan gyapon siya lumsanay gyapon sa tubig. Kay tanaw nato ang senaryo sa context kung ibutang nato atong sarili sa ilang nga panahon, mao na sila magpaligo. May ano ka sa pastor na ang Holy Spirit nga naa sa ato is considered gahapon sa baptism not in a water pero wala siya giingon nga gi-stay lang siya ba wala siya kasi sealed man yung word natin no may baptism din ba dyan na kasi Mao na mag-define posibilidad ba mao na mag-define ka sang word. So wala ko na siya na actually natudlo ko na siyang bapto o baptizo tong niagi pa. Pero karon pangitaon ko na siyang bapto o baptizo. kasi hindi Kay- na siya water noon kagaya ngayon pero nung time na tayong sa karon nga ano nato sa grace nato nga time nga ang Holy Spirit na ano sa ato indwelt na ta sa Holy Spirit isa kind gahapon sang baptism nga naga-identify nga kita Kristohanon sumulunod ni Kristo di ba identity man na naton kag isa siya ka klase nga at the time sa moment sa atong death siya ang nag-identify nga kay Christ gyud ta di ba no isa kayo siguro gihapon nga baptism na hindi lang kaayo na notice sa mga Kristohanon nga uban tungod kay ang ilang focus more on water lang kasi kung ako basta. lang magtingin ngayon sa ato lang nga pagtulunan nga naay baptism nga hindi sa klase sa tubig Mao nagtuong kita 5 ang ulahi mo ning baptism fire. Now kanang word nga bapto nga asa nga
nga ilumsan ka sa tubig tapos pasagdan ka, mao nang Holy Spirit gilumsan sa imuha o gipasagdan mo na indwell ka sa Holy Spirit and you are sealed by God, the Holy Spirit. Amo nang pamatuon ni Pablo. So, Style man tayo ni Pablo, di man tayo style nila, di ba? Paul man ta, Paul line. Oo. Nga dispensationalist. Sa mga pagtulon na ni Pablo. Mo na nga ang mga ginatawag mga definition of terms. Atong mao na nga may dako gid siyang significance o importansya sa pagtuon. So mao na nga ang word nga Greek nga bapto or baptizo. Bapto mao ni or baptizo. Ang pagpronounce na dizi. Tidso. Dira nagikan ang word nga baptism. So dili siya uban nga mga languages nga sa nga naay uban nga lingwahe nga nagagamit niya na Greek ra jud na. So gin Filipinize siya muna bautizo o gin Englishise nga Pero, baptism. Pastor, itong pag-ingon ni Christ nga, baptized them in the Father, by the Father, the Son, the Holy Spirit. Sa Greek nun, water, di ba, yung gina-refer dito? Naingon niya the word nga, baptize them. Water, di ba, yung gina-refer? Tara, Be. the original, Asa gani na siya nga kuan. sa March, murag katapusan, 31, before man na siya nagkuan. Before sa Acts 1. Ben tanawon ta. Kaya iya magudjud na kuman. Kuman magudjud. Matthew 28 siguro. Kuman magudjud. May Matthew. Kaya kita pwede mo ito makabaptize ng Father, the Son, the Holy Spirit. Kung sa tubig. Ari Matthew 28:19. Pero kung tiimon nyo ni siya tawag nga scrutinize yun. Ang iya sining background, ang gisultian niya dili mga Christians. Dili. Ang gisultian niya iyang mga disciples. Remember iyang disciples, mga Jewish apostles na sila. In other words nga, as ye go, ang pasabot niya niya. As ye go therefore, and teach all nations. And teach to all nations. But pasabot ni mga Jewish mga believers nga naa sa uban nga mga nations. Kay by the way ang pagsulti ni mong nation dinhi sa kwan nag-address niya sa mga Gentiles. Pero kani siya mga Jewish nga tuwa sa ubang nasod kay naa na sila sa katag ni sila mo. And baptizing them. Well, tanawon taning baptizing ang word nga baptism, baptizing them. Okay. 9:07. Oy. 28:19. Ang Methodist po, Pastor, mura po RC, Pastor. Pag-baptize po sila, water, pisik-pisik po sila. So, mo na ilang kwan. Baptizo siya. Baptizo. So, itumoy siya, sunk. No. To dip repeatedly, to immerse, to submerge. So, pakwaon siya, habwaon. Buti pasabot. To wash, to make clean with water, to wash oneself, bath. Okay. So, bath po siya. 9:11. Bapto. To dip in, immerse, to dip into die. Okay. So, gikang yapon sa nga bapto. So, nagagamit yapon sila nga baptism sa tubig. Kay maadto kita na sa pagsulti rin niya nga in the name, which is singular. Kay part gyapon din ni ang ginatawag nga Trinity. So baptiso siya sa tubig. Wait sa nga command ni Jesus Christ sa iyang mga disciples. Kay para sa pag-identify prastong baptism kay Moses nga they were identified nga part sila sa kay Moses, sa grupo ni Moses, o kung sa kay Moses nga pamagi, part sila. So amo to sa klase nga identification nga ni cross sila sa Red Sea, nga wala sila nabasa, dry yun ang yuta nga
magiapakan nila malatanan. Kay nga no, kay imposible kayo nga ang Red Sea nga sa pila ka tuig nga naa sa dili ba na pwede ma-absorb sa yuta nga nga kung nag-divide siya mahabilin yun nga ang yuta basa. Pero mala jud mala. Kumbaga pa wala na kita kasulti niya na kay iya na gihimo na sa Dios. So pag divide sa lupa, mala jud mala. Samantalang kung may tubig na, basig tubig kuno ang lupa tapos pasagdi. Di na siya kalit mamala. Karon sila kay ginagukod sila sa mga Egyptians nga mga kasoldaduhan. Di pa na dali-dali sila mula bangkon nga kung basaon nimo ang lupa pagkatapos pila na ka years din na nga nabasa siya nga ang tubig na permanente nga naadyo din na nga lupa nga dali-dali lang mamala na. So kung tanaw nato ang senaryo, pag divide sa Red Sea nga paglabang nila kung pila sila nagstay ba sila pila ka oras bago nilapak dira sa namala nga lupa, nga kung i-compare nimo sa lupa nimo nga bas-in kwan kanang usa ka dang matubig, pila ka oras siya magmala bago siya mamala. Pero ang Red Sea ni mala jud kalit dayon. Buto sabot nga paglabang nila, paglapak nila sa lupa nga dinagikan ang tubig nga na-divide, mala dayon siya. Kay wa jud sila naka-experience siya og basa. Wala. So mo nang but pasabot sang baptism nga sa kay Moses nga dili sa tubig. Mo na gibutang din nga dili siya sa tubig. Kay kung nabasa sila, may posibilidad nga tanang nga baptism naa sa tubig. Pero wala jud. So gipakita jud ang senaryo nga sa God's point of view. Iyan na sa Dios So tapos gibutang dra sa Acts ni Luke, kay si Luke man ang author sa Acts. Gibutang niya da sa Acts no. Unsa kanito nga kwan kay mo ay sa Corinthians. Gisulti ni Pablo kay si Pablo ang author sa Corinthians no, mga 55 AD niya ginsulat nga sa pag-ila nga kato siya nga baptism dili sa tubig kay wala sila na pasa. So God's point of view na siya nga bahin nga pagsulti ni Paul nga iya sa Dios. So nagaadto kita sa pulong kung asa sa na originate kag sa senaryo. Okay. So kana siya baptism ni John as they will confess their sins. Matthew 3:6 no. Kag kanipod comparing nga ang baptism ni John walay indwelling sang Holy Spirit, wala. Comparing ba? Ginatawag nga comparative nga sa bahin sa ginatawag nga baptism. So kaning ang water baptism ni John, mga Jewish believers na sila. Mga Jewish believers. Nga asa nga sila nituo bahin sa kingdom to come. Remember nga ba ang message ni John kag ni Jesus Christ, repent and be baptized, meaning repent, change your mind, and be baptized, be identified, for the kingdom of heaven is at hand. Ngano is at hand man? Kay naa na ang Mesiyas, naa na si Jesus Christ. So nag-preach sila sa coming kingdom. Wherein nga sa sinang time naa sila sa Mosaic law. Mo na nagsulti si Jesus Christ nga, I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets. At the same time, nag-preach siya sa kingdom law. Kay ang Israel sina nga panahon naa sa Mosaic law. Appeal na si Jesus Christ to fulfill the law. And yet, nag-preach sila sa coming kingdom. Kay kaning milenyo, mauni siya ang kingdom. Nga si Christ will reign as King of Kings and Lord of Lords. Mo nang ang naadri nga law is kingdom law. Ang naadri sa Israel is Mosaic law. Ang naadri sa Gentile is inherent law. Kani siya is Mosaic law. O kani siya is the royal family. Honor code. Royalty.
Sa Christianity, royalty ang ato ang pagkabahin nga pamilya. So ang preaching ni Jesus Christ kang ni John din sa time before sa crucifixion ni Jesus Christ is bahin sa ang preaching nila diri is coming bahin sa kingdom. Kay pag mahumanan ning Israel nga time appeal ning tribulation nga 7 years. Kay kubinat man na sa Dios. Kwan 70 weeks nga kubinat sa Dios sa Israel sa the book of Daniel chapter 9. Kay pag nahumanin king ang Mosaic law sa Israel part 1 part 2 mao ning gina-preach nila. So continuation unta na din niyo kani o kani. Kay kung nagtuo sila nga si Jesus is their Christ o is their Messiah, ang preach ni Jesus Christ kang ni John mao na ni. Mao gani nga sa kingdom laws sa preaching ni Jesus Christ sa iyang pagtudlo nga kung kinsa ang nagatan-aw sa usa ka babae nga hubad naked sa kingdom law hukman dayon siya. Pero sa Mosaic law dapat may 3 ka witnesses to prove nga ikaw is guilty nga naguna-una ka niana. Or magasulti ka sa imong isig kautod nga raka walay pulos na patay ka sa kingdom law. Pero sa Mosaic law dapat may witnesses pa nga 3 ka buok. Pero sa kingdom law di na kinahanglan og witnesses kay si Jesus ang mohari din na as King of Kings. Remember nga all-knowing siya. Kay balo siya kung kinsang naguna-una or unsa ang naa sa imong una-una. Bisan pa walay mga witnesses, kay balo siya kung unsa ang imong gihimo. So, mao na ang mga mensahe sa Matthew, Mark, Luke, and John. Nagapadayag po si Jesus Christ sang kingdom law. Pero si John, murag wala siya nagaisgot sa kingdom law. Wala siya alamag, wala siya know-how. Si Jesus Christ ang nagahambal sa kingdom Sa law. ako alang na pastor ba? Parang naundang ang ginala nga baptism datatay nga Si John namatay. Baptist, Oh. napatay na. Kasi ang focus na anak kay Christ. Oh, Wala naman po nagsunod. silent na. Wala naman Na. po nagsunod. Tapos Paka- yung activity nila, parang kay Christ na eh. Hindi na kayo rampant. Kay si Paul sa Acts chapter 19 nagbaptize siya. Human nga nabaptize, human sa baptism ni John, kag wala sila naka-receive sa Acts chapter 19. Wala sila naka-receive og Holy Spirit. Kay Holy Spirit ma-receive naman nila. Remember Acts chapter 19 na wala sila naka-receive sang Holy Spirit katong mga nabaptize ni John. Samantala sa Acts chapter 2 naka-receive. Paano yung pastor? Paano yung may nagbabasa na si Felipe may nagbabasa na ibasa gani niya tong kuan, tong book of Isaiah tapos Si Philip. Oo, tapos pagkahuman na wala man gani yung kuan, yung Si Philip. si Philip. Anong yung nangyayari doon? Ang nag-baptize man din niya siya doon, di ba? So yung i-baptize niya, Father, Son, and the Holy Spirit na. Wala Hindi pa. na ang klase ni kuan ni Asa din na siya nahitamo sa Matthew, Mark, Luke, and John? after na. After? Na. O, After na namatay si Christ, parang sa Acts na siya? Oo. Oh, now, kung sa Acts siya, after na siya sa kumban ni Jesus Christ, so dapat nagbaptize siya in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Kay maon ang kuman. Hindi ko lang alam doon kung nakatanggap siya ng Holy Spirit. So- Basta si Cornelius lang alam ko nakatanggap ng Holy Oh. Spirit plus baptism. So, tanaw na to ang senaryo. Kay ang kuman ni Jesus Christ naa sa Acts, sa Matthew 28:19, at the same time sa Acts. No? Kung after na siya sa kuman, then dapat mo follow sila sa kuman. Tsaka water talaga yun. May nakita sila nga suba. Ito siya eh. Nagdaan Ah. sila eh. Water jud. So water ganda Oh. nangyari. Bisan ang ginatawag nila nga bath, o kung pagligo, salom jud sa suba. So wala sila gagamit og shower, gagamit og unsa din na kundi sa lumay jud. Kay bisan pa ang tawag nga washing or bath or baptism, ginagamit gyapon isa nga practice sa mga plato, kutsara, baso. So nga ginasalom jud siya sa tubig.
Bisan ang sanina, maglaba ka na, baptism gyapon siya nga ginasalom siya sa tubig. Kay kanang pulong nga baptism or bath, common kay na sa ilaha. Sa tuwa dili na siya common nga pulong. Kumbaga pa sagrado na siya nga pulong kay wa kita gagamit ana nga i-baptize ang tubig i-baptize ang plato dito sa tubig. Ang ato adyon nga pulong nga ginagamit is hugasi o dito lumsi na dito sa sa planggana. Pero sa ila, common kaya na siya nga lingwahe. Kay ngano man, kay ilaha na siya nga lingwahe. Another word of baptism is to clean. O isa po na, to clean. So, pwede ka magamit na, baptize lang mo ng mga base din ha. Oh. Clean the glass. Kaya lang, kung magamit kita ng apulong sa ato ang dire, nga as Pilipino, sukwahi kayo, kay murag sagrado. Sa akin pastor, baptism pastor, is parang religious word siya. Sagrado, kumbaga pa. Parang ganun. Basta simbahan mo lang siya maririnig. Kay nga naman, kay dili atoan na siya nga lingwahe. So ginahimo nato nga sagrado, pero sa ilahan na dito sa Griego, common, ordinary lang na siya nga lingwahe. Ordinary lang. Muna nga depende sa lugar nga imong depende sa lugar kung paano ka magamit sang pulong, mo nang bantayan. Unang sulti bitaw nga words are important. Pas nang sulti nga sanctification. So ang iya sina nga common nga bot ipasabot, set apart to sanctify. Pero kung magamit ka sang word nga sanctification, sagrado siya, pero magsulti ka nga ilahi na siya, you set apart, dili kay siya sagrado. So muna klase siya nga mga papulong sa ginatawag nga paggamit. Okay. So, ang Diyos kay balo kay kaning Acts chapter 19, even do nga sa Acts chapter 2 naka-receive na sila sang Holy Spirit. And yet kaning mga disciples ni John nga nabaptize sa iya wala naka-receive of Holy Spirit. In other words, tanan nga nabaptizo kay nag-believe sila sa baptism ni John for the coming Messiah nga si Jesus is their Christ, is their Messiah, no? Maka-receive jud sila og Holy Spirit. Nga diri sa Acts chapter 2 wala sila naka-receive, pero maka-receive jud sila kay ang Dios is omniscience, kay sila nituo sa kay Jesus nga siya is their Christ, their Messiah. So dili ginapasagdan sa Dios sa iyang mga anak nga tungod kay wala kay Holy Spirit, dili ka indwelt, dili ka sealed. Kay kaning Acts chapter 19 dapat sealed na sila sa Holy Spirit kay after na siya sang Acts chapter 2. So wala ginapasagdan sa Dios nga dapat maka-receive jud sila og Holy Spirit. Muna ang tanan karon nga mga so-called ang ginatawag nga Christians nga tinuod na ay Holy Spirit indwelled as a pledge, down payment, no? Bot pasabot silyo sang Holy Spirit. Kag tinuod na mao nang ginasulti ni Pablo nga indicative mo, tinuod yun na may sa mga Christians ana yun na mahitabot yun na nga indwell ka sa Holy Spirit. Walay something nga mga extracurricular o extraordinary lang ang mga hitabo nga ay gitugnawan ko ay patindog akong blaybo so na ako Holy Spirit. No. Iyan na trabaho sa Diyos kay nag-believe ka kay Jesus Christ, and it is true. Mo na nakasalalay ang imong pagtuo sa object of your faith. Kay bisan sila mao man ang ilang senaryo. Makita ba nimo? No, dili. Pero may experiencehan nimo nga imong gintuhan. So, adto tadi sa Acts chapter 9 nga sa pagpamatuon nga katong mga pamatay ni Pablo. Acts chapter 9 na di pa believer si Pablo, mauna siya ang the way nga padulong pa siya sa Damascus kani nga point of time. So ginapamatay niya both men and women. Mao na nga sang nahimo na nga believer si Pablo, Messianic believer, tapos na imong Christian. Walay kumpiyansa sa iya ang mga magtotoo ni Jesus Christ. Nya basi mo spy lang na di sa tuwa tapos pamatyon kita kay kuya ra ba na si Pablo. Kumbaga pa killer kayo.
Pero pag magtotoo na siya ni Jesus Christ, siya na po ang hihingabot. So mo nang pamulong nga baptism. Kay kani siya Greek ni siya nga lingwahe. Dopros lang ko nang kuan. Sige, baptism, baptizo. Wala. So ato tadi sa ikadua. Morning baptism dina kan Jesus Christ. Kaya remember nga ang baptism ni John is for repentance. Mao na nga si John, dili unta siya mo baptize kang Jesus Christ. So tanaw nato dinhi nga ang baptism ni John is for repentance. O kani sa Acts chapter 19 nada gina-prove. Acts chapter 19. Acts chapter 19. Asa ba? Are. O kani Acts chapter 19 verse 3. And he said unto them, unto what then were you baptized? Kaya wala sila ka-receive sang Holy Spirit Kag never nga nakahibalo sila nga naay Holy Spirit, no. Pero ang word diri is Holy Ghost, no. Holy Ghost sa King James. Mao na ang problema sa King James sa akong kaibalo sa canonicity. Kay kaning King James manggon nga mga Bible scholars, ang katunga niya na mga unbelievers o katunga mga believers o mga Christians. Ang problema kay King James sa iyang time, as long nga linguistika, kabalo ka mo basa og Hebrew, Aramaic o Greek, part ka sa iyang mga Bible scholars. So ang katunga niya na is mga unbelievers o ang katunga mga believers. At the same time, gi-divide na niya sa duha ka grupo. So ang isa ka grupo nagagamit og Holy Spirit, ang isa ka grupo nagagamit og Holy Ghost. Napoy bad ghost. Holy, unholy. Mo na. So, pero ang Greek niya na is pneuma. Isa ra ka word, pneuma. Nga ang meaning niya is holy. Kung sa bagay ang pneuma sa Greek, daghan po siya nga meaning sa English. Meaning breath, kanang ghost or holy. Wala, hindi magamit og ghost. So breath siya or wind, tapos spirit. Dili siya ghost, kundi spirit. Kaya lang ang uban nagamit og ghost. So same lang na gyapon kay ang word na nga original is pneuma. Now sa verse 3, and he said unto them, unto then what were ye baptized? And they said unto John's baptism. So si Pablo nagsulti sa verse 4. Then Paul said, John verily baptized the baptism of repentance. So mao ning baptism ni John. Repentance nga change your mind. So pag change sa imong mind, baptism of repentance, naga-identify na nga pero kani siya sa tubig nga nituo ka sa mga mensahe ni John for the coming Messiah nga si Jesus is there, Christ, o kani sila mga Jewish yun ni sila. Walay Gentiles kung naaman nga nituo, pero ang address niya is para sa mga Hudiyo lang, sa mga Jewish, no? Mga Jew lang. So kaning baptism ni Jesus Christ, no? Dili unta magbaptize ni si John. Matthew 3:13 to 17. Then Jesus arrived from Galilee at the Jordan, coming to John. Okay, nagabaptizo si John to be baptized by him. But John tried to prevent him, saying, I have need to be baptized by you, and do you come to me? Baliktad unta. Kaya magpabaptize si Jesus Christ. So baliktad unta. Si John unta ang baptisuan ni Jesus Christ. Pero si Jesus nagsulti, said to him, permit it at this time, for all this way it is fitting for us to fulfill all righteousness. Mao ning ginatanaw nato. Then he permitted him, and after being baptized, Jesus went up immediately from the water, and behold, the heavens
were opened, and he saw the Spirit of God. Sa 16 pa lang, pero sa 7, descending as a dove and coming upon him. And behold, a voice out of the heavens gihapon, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, heavens gihapon. Heavens. So, hindi jud angay unta nga bautisoan ni John si Jesus Christ. Kay ngano? Kay ang baptism ni John is for repentance. Na may igahinulsol or something nga i-change of mind si Jesus Christ nga perfect man siya. Mao na nga sulti ni John, dili ko angay nga magbaptize sa imuha. Pero for the purpose lang to fulfill all righteousness. Unsa ning all righteousness? So mao na nga nisugot na lang si John. Kasabot po si John, wala say question, nakaibalo siya. Unsa na ang ginatawag nga to fulfill all righteousness. So kita nga nagabasa niya ni nga Pilipino, remember nga kaning Bible nga ginabasa nato, iya na sa mga Jewish beliefs. Hindi ni atua. Iya ni sa Middle East kag particular jud din sa mga Israelites. So nakaibalo na si John. Kita ato pa ni si Saon, unsa ning ginatawag nga to fulfill all righteousness? Kay dili man angay nga bautisoan ni John si Jesus Christ, kay siya is perfect, sinless. Kaya ang ginabautiswan ni John nga mga Jewish dinhi nga mga believers, mga sinful, depraved, makasasala. Nga ang ilang pagtuo wala nagatunong sa ang ilang object of their faith, wala nagatunong nga si Jesus is their Christ, is their Messiah. Si John nakahibalo. Igagaw man ni sila. No, igagaw no? Oh, igagaw dyan pakaisa. Oh. Pero ang senaryo wa po ni sila gauban-uban. Wa po natin maanuhan kung gano'n siya nagsugod, nagbaptize. Kasi kung 30, magka-edad-edad lang man na sila. Sa edad man din ang Bible, baka 16 years old siya, 15 years old, nagsugod siya baptize. Hindi So, natin alam, diba? kay ang murag ang edad ni John, 6 months older siya sa kay Jesus Christ. Magana. Yeah. Si Now, Christ may 30 years old magka siya nagsugod. Oh, about 30 years old siya magsugod. So prior ni ana, wa ta kay balo kung kanus-an ni sugod si John o baptize. Kay ngano man, kay ang Bible la nagahatag og dates. Pero sa ginatawag nga mga historian, naanay date. So dito na po kamo refer sa mga historian, Roman historian, Jewish historian, particular yun ni kay Josephus. Si Josephus is Jewish historian. Tapos parang yung istorya, parang malaki talaga yung Israel na yan. Kung isipon, isang location lang man ang Gamay mala na. diba? Oo. Tapos Kay ano ba ka talaga yung niya, lahat ba talaga na niya, o iilan lang ang nabagtay? iilan lang. Parang ganun, diba? Iilan. Hindi lahat. Siguro wala gani katunga. Gamay na. Tapos yung pagtingog na ay nagtingog sa heaven, kung titingnan mo lang ang picture, mura kuan kaayo ang langit. Mura kaayo. Okay, tungod nakita, nadunggan. Well, mo nasulti nga sa God's point of view, walay katingalahan. Kung titingnan minsan mo kasi baka pod na makadisig pod ng mo picture. Kung paano akong picture, lalo pa kung asa siyang version. I mean, kung asa siyang mga beliefs ba. Tapos wala gito siya na mangha ang nagkuan, ang nakapaminaw sa to, kung nakadungog man sila. Namangha kung nakadungog. Pero ang mga unbelievers dili nakadungog. Pero ato nga time, siya lang to sa pastor mo, wala pa tong iyang mga pinili nga mga disciple. Wala pa. Wala pa. Disciple ni Jesus Christ, wala pa. Kaya musugod pa lang sa siyang ministry. Wala pa. Basta ang pagkakaintindi ko, pastor, doon din nag-end yung baptism na sinabi nga maglimpyo sa sadalan sa agianan, di ba? Doon din nag-end. Kung ako magtingin, kung ako lang personally ko doon nag-stop. Well, pagkuman ni Jesus Christ, para lang sa mga Jewish in particular. Kag sa Christianity, sa kay Paul, kay si Paul ang first nga member sa spiritual body of Christ o kung first member sa Christianity, sa Christendom. Wala kay ginatagaan ni Paul og emphasize ang baptism. Wala. So, dili
part ang baptism sa salvation, kundi by believing lang sa kay Jesus Christ, no, sa ginatawag nga the good news, meaning to say nga si Jesus Christ is God, nagbayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw si katulong adlaw, ni kayab sa lang ikagyara sa tuang kamot sa Dios nga man. Mao yun ang ginatagaan ni Paul og emphasize asa ang salvation. Wala pa isa naghatag isang emphasize sa baptism. Kaya lang, ang baptism nag-identify nga you are part of the spiritual body of Christ. Muna ang pagpadayag. Sa to pa nagpapabaptize ka, kaya nakasabot ka kung unsa ang baptism. At the same time, nagapadayag na siya, you are identified nga ikaw is saved. Ikaw is the believer of the Lord Jesus Christ for salvation. Kay naa may mga beliefs nga si Jesus Christ dili lang Dios, dili siya Dios, tao lang siya. Dili siya Dios, prophet lang siya or unsa man. Dapat mo tuod yun nga si Jesus Christ is God. Wala man gud siguro ang pastor kung gamitan pa nimo og baptism ng salvation. How about atong giingon niya dito sa cross na today you are in the paradise, wala man po siya na Baptize. tapos mantala na luwas mo siya. How about atong mga person nga even sa ilang last breath nila nagbilid sila kay Christ, hindi man din sila na Baptize. nakapres. Parang tukuan na lang sa siguro no kay mahimo man gud siya mas bugat ang naay baptism kontra doon sa gina-emphasize na magbilib ka na. Mo nang importante ang object of your faith. Oh. Kay once nga tuuhan mo na siya, ang faith nimo dira naka-focus sa pikas nga bahin nga salvation nga faith, wala ka dito. No. Mao bitaw na nga ang Mark chapter 9. No, verse 18, 16 to 20. Nga naanay nagpan sa kuha sa messenger. So gipakita ko siya nga tanawa kay nanay bracket. Meaning to say nga scribal error na siya, not included sa original manuscript. Wala. Tapos sa pastor, nahimo na ra ba siyang secondary? Nahimo na lang po siyang sikat yung baptism kasi nahimo siyang secondary na option if in case wala kay birth certificate. Kana siya sa panggobyerno naman Sa na. panggobyerno. Sa Kaya panggobyerno. siya parang nadala na lang siya hangtod karon. Parang nabigyan na lang din siya diin dahil doon sa panggobyerno nga sistema. Law of the land. No. Now, kay sa law of the land depende na po kung unsa nga religion ang nagahawak sa panggobyerno. Oh. Ang mga opisyalis Parang unsa na sila din parang na. ganun na, pastor. So, Secondary na kasi siya, kaya hindi mawawala. So gihimo nila nga official sa panggobyerno. Pero sa biblical dili sa requirements. Kaya ang salvation is by faith alone, in Christ alone. In other words nga ang work, ang nag-save sa imo is the object of your faith. Ang nag-work is the Lord Jesus Christ. Siya ang nag-work sa ato ang salvation. Kita nituo na lang. So ang merit naa sa iyaha sa object of our faith. Dili sa ato nga ang atong faith is non-meritorious, hindi na credit na. So iya gyapon ang standard sang salvation is naa sa Dios. Siya nag-provide gyapon sa salvation. Kay di ta kabayad sa atong mga sala by our own. Unsa man good works. Depraved kita, makasasala. So ang product sang ato ang pagkamakasasala is sala. Wala tay capacity. Siya gyapon na. Kinagyapon na siya mga ritual nga mga testament sa Chaldean nga pamaagi nga sa kay Abraham nga dira sa Dios nga ang Dios gyapon ang angay nga mag-provide kay ang standard ang Dios mo God is holy, so ang requirements niya na dapat ang bayad nga maka-equal sa iya hapod is holiness. May tanong, pastor, kung ganun po yung sistema na malaki po yung ginabaptize ni John, even sa part ni Paul, matured na kung titingnan mo. May decision Sila making na. na. Sa Ginoo, may response na nahitabo. May believing na hitabo doon. Silent din ang Bible na wala sa mga bata. Wala kay ang bata di pa na sila ka-decide. Wala pa sila ginatawag nga God's At consciousness. least ma-check lang, ma-correct lang yung ano ba. Kay- Na siya understanding. Kay ang pagbabaptize nila nagabase sa ilang decision making jud. Freedom, volition. So mao na ang bata safe siya, dili sila safe kay wala pa sila in God's consciousness. So ang ilang responsibility ko nga to believe kung naa na sila God's consciousness. Dira. Nga makapatalupagon na sila sa
bahin sa Dios. Mao na nga ang bata kung manguha ay na siya sa mall o asa din na o gamit, dili na kawat. Pero ang naay buot, pag magkuha ka gamit, kawat na na. So iba. So naay ginatawag nga mga responsibility. Okay, so magatuon lang ta sa sunod na pod, no? 1:15. Magatuon ta padayon sini sang baptism sa tubig dinhi sa kay baptism ni Jesus Christ. So isyado nato ni. No? So sa atong pagtapos karon, so far mag-pray ta, pasalamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo balaang Amahan, salamat kayo sa mga higayng ginatag nimo sa amon sa pagtulunan Ginoo of what to believe, what we need to hear, what we need to believe, dili what we want. Nga sa nga asa nga imong pulong sa ginasulti nga the truth shall set us free. Free from what? Free from the old sin nature, sa deception sining mga kalibutan. Gani salamat kayo keeping us stand Ginoo sa mga pagtulunan as how God the Holy Spirit teaches us as our divine teacher, sa mga confirmation sa mga kamaturan nga sa pag-ilain din sa imo. Bisan Ginoo sa paghatag sa among Ginoo sa imong grasya, giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Kani sa imo Ginoo dapat nang ginapasalamatan. Salamat Ginoo being dependent ra gid sa imo. Salamat sa imong grasya nga sa gihapon sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay.